guys, ang videong i-share ko sa inyo ngayon, gagawa po ako ng mango float. At ayan, ito po yung mga sangkap na gagamitin ko. Yung grahams na gagamitin natin, 3 pack po ito. Isang lata na condensed milk, ito po yung malaking lata. Tapos 3/4 kilo ng mangga. Ripe mango po ito, yung hinog na talaga. Para matamis po yung lasa ng ating mango float. Yung ating all-purpose cream naman na gagamitin, 4 pack po ito. Ang total niya po is 1,000 ml. So ngayon mag-start na po tayo. Prepare na natin yung ating mga ingredients. Una po natin gagawin, paghaluin lang po yung all-purpose cream at saka yung condensed milk. Kailangan po natin gumamit ng bowl na malalim. Ilagay na po natin dito yung 300 ml na condensed milk. Kailangan na po natin itong haluin. Make sure lang po natin na nahalo nating mabuti yung ating all-purpose cream at saka yung condensed milk. Para pantay po yung lasa ng ating mixture. Madaling-madali lang po itong gawin. So, after po nating ma-mix ng maayos, itong ating all-purpose cream, set aside muna natin ito. Yan, dyan lang muna siya. Sunod ko po pag-prepare itong aking grahams. Pag bumili po kayo ng grahams sa mga grocery, i-double check nyo po. Kasi minsan may mga durog. Ito oh, putol. Dito to. Mas malala pa nga dito yung iba. Ito pinili ko na to eh. Meron pa rin palang durog. Ito palang isang pack, mamaya ko na siya buksan para sigurado na hindi magsobra yung ating grahams. Kasi minsan, ubos na yung ating all-purpose cream at saka yung condensed mixture. Tapos, marami pa yung grahams. So, mamaya natin siya buksan. Set aside muna natin tong grahams ulit. Dito natin siya ilalagay. Suot po muna tayo ng plastic gloves para malinis kasi mahahawakan natin tong laman ng mangga. Iwa po nito, kailangan isagad siya sa buto para mas malaki yung bawat pisngi na nahiwa natin dito sa mangga. Okay. Ayan. Ang ganda ng itsura. Ayan, medyo may itim lang siya dito banda. Tinanggal ko siya. Ayan. Ayan po yung itsura ng ating mangga. So, hinog na po talaga siya. Kailangan natin tong i-slice ng maninipis. Una ko pong kayo rin dito, yung pisngi ng mangga. Kailangan po sagad po doon sa balat para wala pong sayang. Lagay muna natin siya dito sa plate. Ayan. So, ito pong buto, tanggalin pa rin natin yung laman nito. Kasi sayang naman po ito kung itatapon natin. Gamit lang po ang kutsilyo, hiwain natin siya ng maninipis. Ito meron siyang itim sa taas, dito lang po tayo sa baba. Huwag na natin isama yung sira. Ayan. So, tapos na tayo dito sa buto. Kailangan lang po manipis talaga. Para marami po tayong ma-slice na mangga. Ayan.
ito na po yung mangga na slice natin ng maninipis. Ngayon, mag-proceed na po tayo sa layer. So, yan, nandito po yung grahams natin. Pati na rin yung all-purpose cream. Lagay ko is yung all-purpose. Isunod natin dito pagpatong yung ating grahams. Ayan. Unahin ko po muna paglagay yung mga basag-basag. Patong lang ulit ako ng all-purpose mixture. Cover lang po natin lahat ng grahams. Kailangan natin siyang ma-coat lahat. Ayan. Sunod po nating ilagay yung mangga na in-slice ng maninipis. Ito yung galing sa buto. Yung in-slice natin kanina na sa buto ng mangga. Grahams na naman yung isunod natin dyan. Crack natin yung dulo para ma-fit siya dito. Ayan. 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 So, ayan na siya. Magpatong lang ulit ako ng graham crackers. So, yan. Patong tayo ulit. Yan. Lagay lang ulit tayo ng mangga. So, ito na po yung last layer. Maglalagay ako sa ibang lagayan naman po. Kasi puno na po ito eh. Tapos na po ako dito sa isang lagayan na malaki. Pero since may sobra pa po, ito po yung sobra ng grahams. Ito naman yung sa mangga. Yung all-purpose cream, ayan, may sobra pa rin. Kailangan yung pagtakip natin ng cling wrap, hindi sumayad yung cling wrap kasi pwede po siyang dumikit doon. So, kailangan siya, level lang po dito. Ayan po yung layer natin dito sa gilid. Bali, 4 po na layer ng grahams yung nagawa natin. Taas po siya. Malaking size po itong lagayan natin. Ayan. So, ilagay ko na siya sa ref. Ayan, ayan na po siya. So, ayan, ito na po yung ating pangalawa na ginawa. 3 layer lang po ito. So, hindi po siya ganun kataas. Ayan. Okay lang po yan. At least, napagkasya po natin yung mga ingredients. So, ngayon, ilalagay natin sa ref ito. Tayin po natin na pwede na siyang kainin pag malamig na. So, ito na po yung finish ng ating mango float na nilagay sa ref. Ngayon, i-review na po natin yung finish nito. Ayan. Wow, napaka-yummy po nito. Mag-slice na po ako ng konti. Kita rin po natin sa loob yung ating mango float. Sa side, ayan o. Yan po yung itsura niya. Ayan. Soft po yung ating graham crackers.
At syempre, nandyan po yung mga mangga. At ayan, yan na po yung ating masarap na dessert. Kung mahilig ka sa mga dessert at mga recipe, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, naku mag-subscribe ka na, mag-like and share. Marami pong salamat sa inyong panonood. Bye! Till next time po!